What is up, guys? It's Coach Dre, Kuya Dre, Bobby Dre, Lirio, whatever you wanna call me. Yeah, boy. So, musta? Time check, it's June 9, 2025. It's Monday. Right now, it's 1:52 p.m. And waiting na lang ako kay Coach Jill para makafocus na ako sa ibang diskarte. So, on the way na daw siya. So anyway, welcome back sa aking munting super monetized Imba vlog. So, welcome back. Yan, sarap mo naman ako. Sa'yo, ikaw ang aking loyal viewer. Shout out, meron na akong 12 viewers. Meron na akong 12 audience. So, na-live yan. Anyway, yan. So, ang pag-uusapan naman natin for today's vlog is about three things that I learned in having a gym business. Okay. So, ano to, very vague, very overall lang, And hindi lang pala sa gym business, kundi yung iba ko pang mga naging negosyo. Like dati, di ba, nagbebenta ako ng mga thrifting clothes, kaya mga vintage. Yan. Pinasok ko rin yung clothing. May pagkabaliw din ako eh. So, coaching yun sa SAT Volleyball. And, yun. So, ito overall na natutunan ko sa pagiging business owner, and baka makatulong sa mga nagbabalak magnegosyo or meron na maliit pa kagaya ko, maliit na tao, simpleng tao. Sino ba naman ako, di ba? Hindi naman ako si Henry C. Hindi na ako lang electric pan, lamig eh. So, sa taong katulad ko na small business owner, yan, siguro makakatulong to sa'yo. Eh, sa iba pang mga nagbabalak magnegosyo, tapang lang. Tapang lang. Wala nang iba. Yun lang, tapang lang. Kung gusto mong simulan, sige, simulan mo. Kang iinto. Yun lang. Hanggang mapagod ka. Kung napagod ka, itulog mo. Bukas ulit. Bawi ka lang. Paulit-ulit. Okay? So, yan. Siguro yung top 3 ko, isa-isay natin. Una, no expectations. So, no expectations sa part ng success. So, isa sa ibang tao, nag-start ng negosyo na pinasok nila isang bagay na may expectation. Na-expect nila. Pag ginawa nila isang bagay, papaldo sila. Madami yung pera nila. Malaki ang kitaan. Malaki ang profit dun sa business na sisimulan nila. Pero, dumarating kasi sa point na madi-disappoint ka. Bars. Point disappoint. Joke lang. So, yun. May time kasi na mahina talaga. May ganun. Maaaring mas magaling ka sa akin. May time na lagi kang paldo. Pero, huwag ka mag-expect na laging ganyan. Darating yung point na meron kang magiging learning curve.
or parang magkakaroon ka ng pain points dun sa business mo. Kahit ano pang business model yan. Like, kunyari, ito yung pinoproject mo, nakikitain niya per year. Good yun, very good pala kapag nai-hit mo lagi yung projection mo. Eh, paano kung hindi? Di, maapektuhan yung ano mo, yung tawag dito, yung strategy mo, or maapektuhan yung ano mo, yung pananaw mo about sa negosyo mo, kung talaga bang worth it ba? Worth it pa ba magnegosyo? Kasi dati nung nag-corporate ako, okay yung stable eh. Ngayon medyo alanganin ako, may kailangan pa akong paglagyan ng pera, diba? So, huwag ka mag-expect. Kailangan tawag dito, fluid ka, para kang tubig na may peligro, may something shit is going in your way. Kailangan prepared ka doon. And kailangan mong lagpasan yun. Hindi pwede na may event lang na masakit, tapos yun na yung parang take mo doon sa business mo na, ay shit, kailangan ko na itong isara. Kailangan ko na itong itigil. Mga ganun. Hindi mo alam na lahat ng negosyo ganun. Lahat talaga, as in lahat. Meron niyang pain points. Walang perfectong negosyo. Meron mga profitable, pero sa paningin naman nila, kulang pa yung ginagawa nila. This is the game of entrepreneurship. Hindi tumitigil. Kaya pag nagnegosyo ka, parang ang laking eye-opener ng gantong career sa buhay. Talaga magiging humble ka. Ma-humble ka pag nagnegosyo ka. Ay, hindi ko ina-expect na mangyayari ganito. So, paano yun? Pag may ganun, may shit na dumating. So, kailangan mo lagpasan. Kailangan overly prepared ka. And kapag naman dumating yung opportunity, dapat prepared ka din. Kunyari may binigay sa'yo malaking opportunity. Since prepared ka, pwede mong makuha yun. Yung opportunity na yun, pwede mong maklose yun. Diba? Pwede mong maging growth yun. So, never expect na malaki ang balik sa'yo pag nagnegosyo ka. Wag. Pinasok mo yung isang bagay dahil una sa lahat, alam mo yung pinasok mo, na ang pinasok mo ay business. So, maraming struggles dun. Okay? Hindi ka dapat lagi na boss. Hindi dapat gano'n. Parang leader ka, ganyan. Hindi laging hayahay ang buhay. Handa kang magsakripisyo para sa'yo, pati sa mga tao mo. Mga ganung bagay. So yun, dapat no expectations. Laging dito. Prepare, execute. Pag dumating yung isang bagay na mali, may something na mali na nangyari, kailangan mo lagpasan yun. Pag nalagpasan mo yun, learning na sa'yo yun. Ngayon, alam mo na kung anong gagawin mo sa susunod. Wisdom na siya. Tsaka, tawag dito. Alam mo na kung paano gagawin mo next time. So, yun. Yung una, no expectation. Pangalawa, business is freedom. Okay. So, pag nagnegosyo ka, meron kang kalayaan. Ang mali naman dito na iniisip ng tao, kaya nila pinasok ang pagnenegosyo, is akala nila
marami na silang free time. Kasi technically, ano ka na eh, business owner ka na. So, depende pa rin yan kung anong klaseng requirement ng oras mo ang kakainin ng negosyo mo or kinakailangan ng negosyo mo. So, for example, ang requirement lang sa oras mo sa isang araw is 2 hours. Bibenta ka lang ng 2 hours. Yun nga, 4 hours. Yun, marami kang oras nun. Kasi yun lang yung pangangailangan ng negosyo mo eh. Eh, paano 8 hours, tapos minsan kailangan mo pa mag-extend ng 10 hours kasi hindi ka pa tapos sa isang bagay. Yan. Part yan ng business. So, kung iniisip mo na pinasok mo yung negosyo dahil lang iniiwasan mo yung 9 to 5 kasi feeling mo ano sa oras mo, kinakain yung oras mo ng 9 to 5. Mali yung motive mo. Good in a way na gusto mong matakasan yung ganong cycle na 8 hours, ganyan. Pero dapat alam mo rin kung ano yung pinasok mo. Again, ang pinasok mo ay business. So, may sacrifice part yan na kailangan kainin dun sa pagkatao mo. Maaaring 10 hours, 12 hours, 13, 14 hours, tapos wala ka ng tulog, ganun. Kasi kung yun ang pangangailangan or requirement para maging okay yung business mo, kailangan mo ibigay yun doon. And para ma-lessen yung time mo, doon ka na mag-hire. Kung may pera ka naman, and may pang ano ka, may pang hire ka, that's good. So yun, less hassle sa part mo. Depende pala sa negosyo na ino-operate mo. Yun. So kung tingin mo, free ka to travel, ganyan, dami mong oras, pero nagsasuffer yung business mo in return dun sa ginagawa mo hayahan, that might be a big problem. Business is freedom of creativity. So, kung anong pakulo mo, kung anong trip mo sa buhay, pwede mong gawin sa negosyo mo. Kasi negosyo mo yun eh. Nagki-cater ka ng service or product mo. So, yun. Kung ano man ang pakulo mo, yun ang freedom na tinatawag talaga. Kung gusto mo bumuo ng cellphone na na may antena ulit, tapos may wifi yun, yung antena na yun, na libre. Pakulo mo na yun. Trip mo yun. Yan. Pero kung sasabihin mo na about siya sa oras lang, ganyan, mali ka ata ng pinasukan. Hindi laging hayahay, hindi lagi na 4 hours ng working mo, ganyan, 3 hours. O kaya, pinapa-operate mo na lang sa ibang tao. Hindi sila nate-train, hindi mo rin nakikita kung tama ba yung quality of work, mga ganyan. So, again, babalik tayo dun sa kanina ko sinabi, magkaiba ang boss at leader. Again, pag ikaw ang owner, ikaw ang susundin ng mga tao. So, anong ginagawa mo, gagayain nila. Eh, kung ikaw ay laging nasa galaan, ganyan, pinapasa mo yung trabaho sa tao, ganyan, nag-i-expect ka, yun, babalik tayo sa number 1, nag-i-expect ka na gagawin nila ng tama lahat ng pinapagawa mo. In good situations, magagawa nila ng tama, pero kung sobra-sobra naman, hindi mo na ginagawa yung part mo to supervise the quality na kailangan ng mga client, then wala din, papangit din ang nila, ang tingin nila dun sa mo sa craft mo. So yun. Business is freedom, pero wag mo i-compare siya sa 9 to 5. Okay ba yun?
kaiba ang operating hours nun. So next is bawal rin ma-pride sa negosyo. Kailangan willing to learn ka lagi. Mahahumble ka sa experience ng pagkakaroon ng negosyo. Kasi kung dati akala mo astig kapag nagkaroon ka ng negosyo, try mo pasukin, tignan natin kung ma-feel mo pa rin na astig ka. Kasi tawag dito, nakaka-humble siya pag nag-negosyo ka. Hindi mo pa pala alam lahat. Ganun. Alam mo dati, alam mo na lahat. Nagkapera ka. Tapos nung tinayo mo na yung negosyo mo, bakit ganun? Hindi kumikita. Yan. May mga learning curve. May ma-humble at ma-humble ka. Kailangan open ka rin sa experiences ng mga opportunities. Grab mo lahat. Hanap ka ng mentor. Kailangan bukas ang puso mo sa mga bagay na matututunan mo. Kasi again, ang pagkakaroon ng negosyo is about you. So kung gaano kagaling yung may-ari, ganoon din kaganda yung negosyo, di ba? Direct correlation 'yun. So dapat willing to willing to learn, willing to grow para nag-e-evolve yung negosyo mo. Nagigets mo? Kailangan gano'n. Hindi pwedeng lagi, alam ko na lahat. Hindi pwedeng gano'n. Pumaldo ka lang ng isang beses, tapos akala mo, hayahay na yung buhay, laging ganito. Hindi pala siya gano'n. Kailangan continuous improvement siya. Continuous learning and improvement siya. Hindi pwede yung ma-pride. Hindi pwede. Yun ang ikakamatay ng negosyo mo pag masyado mataas pride. Maaaring gumana sa ibang tao yung way na gano'n, ito yung ko, ito yung gusto ko eh. Gumana, okay, that's good. Pero hanggang kailan yan, gagana. Dating sa time na yung strategy mo, hindi na gagana. Dapat willing ka rin mag-adjust. Magpipivot ka ngayon. Yun. So, yun yung 3 things. No expectations. Business is freedom. Then third is Biambo. No pride. Yun yung tatlo sa part ko. So I hope na nakatulong to sa'yo or kung nakaka-relate ka. Yan, pare-pares lang tayo ng pinagdadaanan pero at the end of the day, si Lord ang bahala sa atin sa diskarte natin. Kung talagang deserve ba natin isang bagay, ibibigay sa atin yan. Yun. So, yun lang. Ingat ka and God bless.